So 5 high-paying na online jobs na mga na-encounter ko na sa 8 years na pag-work from home ko. So bago ang lahat mga co-mates, no, kahit anong online jobs, executive assistant man yan, virtual assistant, mga graphic designer, so kahit anong jobs is pwedeng maging mataas yung rate niyan. Depende sa experience nyo, depende sa budget ng client nyo. Ito lang isi-share ko sa inyo, is ito yung mga online jobs na na-encounter namin personally na pag nag-hire kami is madalas mataas yung rate na nire-require nila. So yung una natin is yung project manager na online jobs. So ito no, personally, isa siya sa mga sideline na part-time na online job ko ngayon. So maraming klase ng project manager, no. Depende sa client mo, sa business niya, depende sa niche nyo, no. Yan, may mga project manager ng mga content creation, project manager ng mga accounting business, project manager ng mga digital marketing company, siguro mga e-commerce store, may mga project manager din yan. Depende sa niche nyo mga co-mates, no? Pero basically mga co-mates, no, project manager, nagmamanage ka ng buong project or task ng client, specific project. Ano ba yung mga project na yan? Again, depende do sa niche ng client, no? Pero sa amin, sa content creation, project manager ako, nagmamanage ako ng mga trabaho ng mga video editor namin, mga graphic designer, tas iba pang mga position. Magbigay tayo, no, ng small time na project management na sample. Small time lang mga ka-homates, ha. Kunwari sinabi sa inyo ni client, no, hey James, so I want to create a digital course using pre-recorded videos. So gusto daw niya gumawa ng course mga ka-homates. So ngayon as a project manager, kayo ngayon mag-hire ng mga tao mga co-mates or mag-a-assign ng mga trabaho para magawa yung digital course na gusto ni client. Mabilisan lang, no, para may idea kayo doon sa mga sasabihin natin. Ito Kajabi, ito yung madalas ginagamit ng mga client sa ibang bansa paggawa ng mga digital courses nila. So yun mga co-mates, no, bilang project manager, kayo yung magiging overall na in charge dyan, no, para magawa yung gusto ni client. Yan, no, kung wala pa kayong expert sa Kajabi, kailangan nyo mag-hire na someone na marunong gumawa ng course using Kajabi. So ito, sample lang ulit sa Asana Project Management Board. Bilang project manager, yan, so marami kayong hahawakan ng mga parang aspects nung project nyo. Yan, no, so i-assign mo sa mga video editor yung mga e-edit nila ng mga videos. Yan, no, editing ng mismong course. Tapos yung mga ads para sa Facebook. So kayo yung magmamanage nun. Syempre meron din graphic designer mga co-mates na kailangan yung hawakan. Syempre pag may course yan, may mga cover photo yan, meron mga photos para doon sa website nila. So meron din mga graphic designer na kayo rin yung magmamanage. Yan, no, marketing, magmamarket ng course ng client, Kajabi expert, no, syempre yung mag-upload mismo ng mga content na gagawin ng client mo dun sa website. So bilang project manager, kayo rin yung magfa-facilitate ng lahat ng mga work na ginagawa ng mga team members nyo. Like dito sa project na to, no, yung mga video editor, tama ba yung pagkaka-edit nila ng videos? So yun, no, mga co-mates, lahat ng work na gagawin ng mga team members is kailangan maging tama, no, para ma-achieve nyo yung goal ng client. Ito nga dito sa sample natin is makapag-launch siya ng course. So medyo mabigat lang din tong work na to mga co-mates, no. Medyo marami kayong mga responsibilities and mga obligations. Pag nag-fail yung project na yun, no, syempre kasama ka rin dun kasi ikaw yung pinaka-project manager. Pagkakalam ko mga co-mates, madalas is hindi entry level tong position na to, no. Madalas nire-require ng clients is may experience sila. Ito mga co-mates, lalo na sa mga beginners, no, kapag nagtatagal tayo sa isang company nung client, so merong chance, no, na gawin kayong project manager nung client nyo na yun. Mga co-mates, part ng pagkakaroon ng mga high-paying jobs para sa akin, no, is lagi tayong available mag-work. Kumbaga, no, top-notch yung services natin para do sa mga client. Hindi nyo pwedeng sabihin sa client, no, sir, no, nawala kami ng kuryente, so wala kaming internet ngayon, sir, hindi po ako makakapag-work. So ang solusyon para sa ganung problema, maganda, no, meron tayong power station mga ka-homates. Yung gamit natin ngayon, no, River 3 Max Plus from EcoFlow. By the way, itong nasa taas, River 3 Plus yung tawag sa kanya. Pero pag meron kayo ng extension battery, no, River 3 Max Plus yung tawag sa kanya. So yung laptop pati itong monitor mga co-mates is nakasaksak sila dito sa EcoFlow sa likod. Tapos itong EcoFlow naman is nakasaksak siya dito sa extension. So kunwari mga co-mates na wala ng kuryente or mag-brown out, ito, no, nakasaksak dito sa extension. So nag-on na yung LED light niya, ibig sabihin naka-battery mode na siya. Kung napansin nyo mga co-mates, yung laptop pati yung monitor is hindi sila namatay. So ito kasing River 3 Max Plus, yung switch over nito is 10 millisecond lang. So itong mga devices natin is technically is hindi na sila namamatay. Kung tinesting ko ito, yung full charge na itong River 3 Max Plus,
So nakasaksak doon, no, MacBook Pro na 16-inch, tapos 32-inch na monitor, tapos meron pang modem ng PLDT na nakakabit. So itong battery na to, kapag yun yung mga nakasaksak, maglalas siya ng 12 hours. So mahaba-habang time na yun para makapag-work tayo na walang kuryente sa bahay, mga ka-humits. Hindi ito katulad ng mga generic na UPS, no, yung mga Tigo 1000, mga 2000. Ang maganda dito, no, power station siya plus UPS. Yan, no, UPS, yung mga devices natin 24/7 pwedeng nakasaksak siya dito. And once mawala ng kuryente or power, so matagal niyang mapapower yung mga devices natin. Kasi malaki yung capacity niya, mga ka-humits. Kapag ito lang yung nasa taas lang meron kayo, River 3 Plus ang tawag sa kanya. So 286 watt-hour yung capacity niya. Kapag itong dalawa yung meron kayo, River 3 Max Plus yung tawag sa kanya. So kapag River 3 Max Plus yung meron kayo, ang capacity niya is 858 watt-hour. So lifetime investment din siya, mga ka-humits, no? Kasi yung rated na lifetime cycles na tong River 3 Max Plus is 3,000 cycles or maglalas yun around mga 10 years. So yung mga ports niya or yung mga saksakan niya is perfect din sa ating mga freelancers. Ito, no, para sa AC, yan yung mga laptop natin, desktop nyo, monitor. So direktan nyo na siyang isasaksak dyan. Yun, no, nag-charge na yung laptop natin. Tapos yun, no, meron din siyang USB-C, pati USB-A. Yan, no, para sa mga pocket wifi, mga cellphone. So, pwede nyo rin siyang isaksak dyan. And another one na maganda dito sa River 3 Max Plus is fast charging din siya, mga ka-humits. Pag River 3 Plus lang meron kayo, so within 1 hour, so mafu-full charge na siya. Pag itong dalawa, River 3 Max Plus, in 1.8 hours is mafu-full charge na siya. Also, maraming salamat sa EcoFlow sa pagpapadala nitong product. So, kahit pinadala sa atin ni EcoFlow ito, yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yung mga dinemo ko sa inyo, is personally, nakita ko talaga siya doon sa product and useful talaga siya sa ating mga nag-online job. So, meron din silang limited time offer, no? So, pag ginamit nyo yung code sa description ng video, magkakaroon kayo ng discount. So, limited time lang yan, mga ka-humits. So, yung pangalawa natin, mga ka-humits, is yung QA or Quality Assurance sa tinatawag. So, basically, mga ka-humits, ini-ensure nyo na quality yung product nyo. So, kumbaga, dino-double check nyo bago mag-go live yung product nyo. Ini-ensure nyo, no, na nasa standards ng client or nasa brand guidelines ng client. So, QA, mga ka-humits, no, kagaya nung kanina natin, iba-ibang businesses ng client, iba-ibang niche na mga freelancers. So, maraming klase ng QA. Merong QA, no, sa content creation. Ako, ito yung job ko, no. Nag-QA ako ng mga YouTube videos. Merong QA dyan for sure sa mga web developers. Merong QA dyan sa mga e-commerce na mga websites. So mamaya magbigay tayo ng mga actual na sample. Ito, no, mga sample ng mga job posting ng mga clients na nag-hire ng mga QA. Medyo specialized QA itong iba dito, no. Specialized QA manager, isa sa responsibility niya, no, perform 2 QA cycles daily, reviewing all designs, deliverables to ensure they meet brand guidelines, client requirements, and best practices. So, sa isang client ko, mga ka-humits, no, so QA ako nung video content creation nila. Yan, no, ako yung nagpa-final check, ako yung nag-QA ng mga videos na ini-edit ng mga video editor. Example, dito sa video na to, no, chine-check ko kung anong mali doon sa video, like yung audio ba out of sync, tapos meron bang biglang lumabas na black screen habang nagpe-play yung video. Tapos, make sure natin na nami-meet yung mga brand guidelines ng client na yon. Tapos kung meron mga sponsorship requirements, no, kailangan na-meet lahat ng mga requirements ng sponsor. Yan, part siya ng mga jobs nung nag-QA ng video ng client. Tapos sa mga companies na meron sila mga website or nagde-develop sila ng mga website, so malamang meron ding QA ang mga yan. Like example, nag-update sila ng webpage nila, binago lahat ng design. Tapos yung QA, no, kumbaga i-check nila yan, like pag kinlik ba nila tong sandwich na to, mapupunta ba siya doon sa page na kailangan niyang puntahan. Pero personally, mga ka-humits, hindi ako nag-QA ng website, no. Wala akong experience dyan. For sure, no, mas marami pa silang chine-check dyan na mga, kumbaga, mas alam lang ng mga nagde-develop ng website. So sa mga e-commerce store, no, lalo na yung malalaking companies, so baka may mga QA din sila dyan. Yung products nila, tama ba yung mga pictures na nakalagay? Tama ba yung mga details sa pictures? Tapos yung title nila, yung pricing nila, as yung mga product description. So baka may nag-QA niyan. So
So bago nila i-publish yung product. By the way mga crewmates, no, so 5 sample lang ito ng mga high-paying na job. For sure sa inyo mga viewers natin, alam ko na marami pa kayong alam ng mga ibang mga online jobs na mga high-paying. So comment nyo lang sa comment section natin yung mga alam nyo pa na mga high-paying jobs. So kayo mismo, no, kung alam nyo na yung trabaho nyo is high-paying job siya, comment nyo sa comment section natin. Kahit di nyo nalagay yung eksaktong sweldo nyo. So itong 3 and 4, pagsabayin na natin mga crewmates kahit magkaiba yung position nila. So yan, no, website developer, tapos yung mga software na developer. So itong mga ganitong mga jobs, no, WordPress and Webflow developer. So ito yung mga jobs na madalas sinahire ng mga clients is yung mga may experience na. Tapos isa pa, no, yung mga website developer or mga software developer, hindi siya madaling matutunan, no. Hindi ito overnight, no. So marunong ka nang gumawa ng custom na website bukas or mga software nyo. So malamang yan, no, kulang pa rin yung mga weeks dito. So magtatagal kayo dyan ng mga months, tapos years, tapos continuous learning din yan para matutunan nyo yung mga ganitong job and maging magaling kayo dito. So basically mga crewmates, no, website developers, sila yung gumagawa ng mga website ng clients. Like from scratch, no, kaya nilang gumawa ng website na mayroong mga advanced na features. So yan, mga web developer mga crewmates. So yung isa pa natin, no, yung mga software developer mga crewmates. Yan, no, itong mga software or mga applications like ito, no, Asana, yung mga Trello. So itong mga applications na to, so meron niya mga developer mga crewmates. So yung mga ganito, no, napansin ko na matataas din yung mga rate nila. Lalo na kapag meron na silang mga experience sa paggawa ng ganito. So ito, no, sa online jobs page, iOS mobile application developer. So yung last natin is yung web designer na online jobs. Ito, no, sa mga website ulit. So sila yung in charge dun sa overall look ng website ng client. Ito, no, example sa online jobs page. Ito mga kulay dito, mga photos dito, yung mga kulay ng mga buttons, ito green, yung mga kulay ng mga messages, yung pictures dito, kasi yung mga font color, mga font size, at iba pa. So yung mga web designer yung parang pinaka-in-charge sa ganyan. Yan, minimake sure nila na maganda yung website ng client, tapos siguro pati yung mga functionality. So kasama sa work nila yan. Pagkakalam ko mga crewmates, merong entry level itong position. Pero nung nag-hire kasi kami in the past, medyo matataas yung mga rate ng mga web designer na nagugustuhan namin yung design nila. So yung mga magaganda talaga. Mga crewmates, kung beginner kayo, mga first timer, so panoorin nyo itong video na to next. So tinuro ko dyan yung full tutorial ng online jobs, lalo na pag nag-i-start pa lang kayo.